Sikat ang American Green Beret sa kanilang mga nagawa bilang isang Special Forces unit. Subalit nakakagulat kung gaano karaming kwento ang tungkol sa mga mandirigma na ito ang hindi gaanong kilala o ganap na nakalimutan. Isang pangunahing halimbawa na din dito ang sinasabing pinaniniwalaan na tanging joint mission sa pagitan ng US Special Forces at Russian SPET na sa kasaysayan. Ito ay nangyari noong spring ng 2001 bago ang mga pangyayari noong September 11 na natural na permanenteng nagpabago sa takbo ng US Special Forces. Sa mga oras na ito, ang Green Beret ay hindi gaanong kilala sa publiko at hindi nakakaakit ang pansin mula sa media. Sila ay ipinakalat sa buong mundo at sila ay involved sa mga pagsasanay ng foreign militaries at paminsan-minsan ay nagsasagawa ng mga lihim na operasyon. Ang mga labanan ay talagang karaniwan na rin sa mga sundalo. Gayunpaman sa kabila ng pagiging technical sa panahon ng kapayapaan. Noong 1990s nagkaroon ng sigalot sa rehiyon ng Balkan sa Europa at bilang resulta ang Green Beret ay ipinakalat sa Bosnia at Kosovo para sa peacekeeping. Nagsilbi si Mark Giacona bilang isang Special Forces Weapon, Sergeant sa loob ng isang team ng 10 Special Forces Group. Ang kanyang grupo ay inatasang magbigay ng support elements sa Russian forces na responsable sa pagpapatrol sa isang sektor sa hangganan ng Serbia-Kosovo. Kasunod pa nito, isang sundalo ng Russia ang sumugod sa quarter ng kanilang grupo upang humingi ng tulong matapos ang isa sa kanilang mga kasamahan ay kinitil ng isang Albanian sniper. Talagang mabilis na tinulungan ng mga Amerikano ang kanilang Russian counterpart sa pamamagitan ng paglalatag ng landing zone para sa isang helicopter upang ilikas ang katawan ng sundalo. Ang sniper na responsable sa pangyayari ay kabilang sa isang militant faction na nag-ooperate sa demilitarized zone sa pagitan ng Kosovo at Serbia, na kilala bilang Liberation Army of Preservo, Medveda at Bojonak na ipinangalan sa kalapit na nayon. Ang kapitan naman ng US Forces na namuno sa grupo ni Jan ay fluent sa Russian at siya ay nagtapos sa DLI. Talagang malaki rin ang naitulong ng kanyang husay sa Green Beret para makapag-establish ng magandang relation sa Russia. Sa isang punto pa nga, mga Russian ay nagpaabot ng imbitasyon sa kanilang American counterpart upang samahan sila sa isang sauna na kung saan uminom sila ng vodka at nakipagpaligsahan upang makatiis sa matinding init sa pinakamatagal na panahon. Nagkaroon din sila ng kakaibang pag-uusap sa mga sundalong Spetsnaz tungkol sa kung talagang maglulungsad ng Russia ng mga nuclear weapons sa Amerika. At habang ang mga Green Beret ay hindi ito nakita, ipinaliwanag ng sundalong Ruso na sa panahon ng Cold War, inakala niya na atake na sila ng mga nuclear weapon ng Amerika. Ilang araw kasunod ng pagkawala ng Russian soldier sa Albanian sniper, ang mga sundalo ng Green Beret at Spetsnaz ay nagsimula ng isa pang magkasarib na patrol sa hangganan kasama ang maputik na kalsada sa likod ng bansa malapit sa DMZ. Habang binabagtas nila ang liblib na lugar, ang mga Russian ay nakatagpo ng isang 25 years old na Albanian sa tabi ng kalsada na tila gusgusin at nakasuot ng green military beret. Isang curious sight na ibinigay sa desolate location. Sa mga nangyaring ito, nag-decide silang ibalik siya sa kanilang base para sa karagdagang pagtatanong. At sa kalaunan ay nakakuha sila ng isang tiyak na detalye tungkol sa isang base camp ng UCPNB. Mula sa taong nagsabi na ito ay matatagpuan kahit saan at ito ay mayroong bilang na 40 hanggang 80 mandirigma. Ang prospect of action ay talagang tumaas habang ipinahayag ng kapitan na oras na para kumilos. Ang Russian-American Special Operation Team ay mabilis na kumilos sa intelligence upang lansangin ang base camp ng kalaban. Si Skonya ay nagpapatakbo ng MK-19 automatic grenade launcher mula sa turret ng isa sa US Special Forces vehicle. Habang ang mga Russian naman ang nanguna sa kanilang BTR sa panahon ng joint patrol patungo sa isang lugar na tinatawag na Beja Glava, isang Serbian village na kung saan pinaghihinalaan dito nakabase ang kampo ng kalaban. Habang ang patrol ay umaakit sa isang burol sa isang makitid na dirt pathway, nakarating sila sa isang gate na kung saan nakakita sila ng gwardiya ng UCPNB. Mayroong itong suot na red beret at halatang nagulat sa gilid ng patrol. Pinigil ang dalawang Green Beret ang gwardiya habang ang mga sundalo ng Russia ay mabilis na lumabas sa kanilang armored vehicle at sumulong sa kaliwang bahagi ng kalsada na kung saan sinimulan na nila ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng palihim na pagsalakay at pagmamaniobra sa kagubatan. Mula sa kanyang posisyon sa likod ng MK-19, narinig ni Giacona ang mga sigaw ng Albanian na sinundan ng maraming putok at minarkahan nito ang kanyang unang karanasan sa isang labanan. At dahil na rin nagliliparan na ang mga bala, alam niyang kailangan niyang makisali sa laban. Pinutol niya ang kagubatan at ang kanyang harapan gamit ang isang fully automatic stream na 40mm grenade.
At wala pang isang minuto ang kapitan ay tumawag na ng tigil putukan. Nilusob naman ng mga Russia ng base camp at nilibot nila ang mga lagusan na ginawa ng UCPNB sa loob ng kagubatan para sa pagbabalat kayo. Nakuha ng Spetsnaz ang maraming Albanian fighters at pinalakad sila sa kanilang sasakyan. At nang naayos na ang lahat, inimbitahan naman ng mga tropang Amerikano ang mga sundalong Ruso sa bar sa basement ng kanilang team house para uminom. At ilang linggo pa lamang ang lumipas, ang UCPNB ay naglatag na ng kanilang armas at sumuko. Subalit, ipaalam mo naman sa amin sa komento ang pananaw mo sa aming video. At kung nakita mo itong kakaiba, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at follow button para naman lagi kang updated sa mga susunod pa naming video. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Paulo TV. Kita-kits sa next video.